Aabot naman sa mahigit 27 milyong piso ang halaga ng mga baril, bala at iba pang gamit ang nalimas na mga nakaengkwentro ng PNP staff sa Mama Sapano, Maguindanao. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Dalawang linggo mula nang mapatay ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force sa Mama Sapano, Maguindanao, inilabas na ng Philippine National Police ang report ukol sa bilang ng mga nawalang armas at special tactical equipment na gamit ng mga napatay na mga miyembro ng assault team at blocking force. Ayon sa source ng GMA News, pumapalo sa mahigit 27 million pesos ang halaga ng mga government property na nilimas ng mga nakaengkwentro ng mga pulis mula sa kanilang mga katawan. Sa dokumentong isinumite ng source sa liderato ng PNP, umaabot sa 63 firearms ang nawawala. 52 rito ay mga rifle o long firearms na kinabibilangan ng assault at sniper rifles. 11 naman ang nawawalang 9mm pistol o yung sidearm. Mahigit 32,000 na piraso ng mga bala na kinabibilangan ng mga caliber 5.56 at 7.62. 184 hand grenades, 17 night vision goggles, 4 na binoculars, 10 global positioning system tracker units at 1 piraso ng forward-looking infrared equipment. Habang higit 6,000 bala naman ng 9mm ang hindi accounted for, sabi ng source, pwede naman daw nagamit ito ng mga staff sa operation. Sa communication equipment naman, 6 na Motorola portable handheld radio at 6 na Harris handheld radio ang nawawala, habang 139 namang piraso ng body armor at tactical vests ang hindi na nakuha. Una nang nanawagan noon si PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina sa MILF na isauli ang mga government property na ito. Sinabi na rin ng pamunuan ng MILF na ibabalik nila ang mga armas at personal na gamit ng staff at nagsasagawa pa nga raw sila ng accounting para sa proseso ng naturang pagsasaoli. Para sa dating pulis at ngayon Antipolo representative na si Reynaldo Acop, na chairperson din ng House Committee on Government Reorganization, kung sincero ang MILF na may sa katuparan ng Bangsamoro Basic Law, dapat isauli na raw ito sa lalong madaling panahon sa pamahalaan. Surrendering or giving back the equipment and personal belongings of the Fighting 44, hindi po ba? And the second one is for them to see to it that Usman is brought to the bar of justice. Emil Sumangil, GMA News.